guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Gemini. Gemini, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at as usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at mahil niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. And ngayon, Gemini, ang gagawin nating reading, aalamin natin kung ano ang mga mensahe ng angel number na binibigay sa iyo ng universe. Binabato, pero hindi mo naintindihan. Actually, lalo na ngayon, yung mundo natin, nag-change na tayo sa New Earth. Marami ng mga tao ang nagsasanay sa meditation. Marami ng tao ang nagiging spiritually awakened. Yun nga lang, kakaunti nga lang talaga ang mga napili. Okay? May kasabihan nga, many are called, but few are chosen. Kaya Gemini, alam ko yung iba sa inyo, mga chosen one kayo. Alam ko yung iba sa inyo, may calling kayo. Kaya yung mga angel number na binibigay sa inyo ng gabay nyo, whether sa buhay pag-ibig nyo or sa inyong pananalapi, sa inyong trabaho, lahat yan magkakadugtong. Kabuuan po yan ng buhay mo na binibigay sa iyo. Kinakausap ka na ng mga anghel, kinakausap ka na ng universe. Kinakausap ka na ng gabay mo. Okay? Mga ascendant master. Depende kung anong klaseng relihiyon ang meron ka, kung anong klaseng paniniwala ang meron ka, pero nag-iisa lang ang universe. Nag-iisa lang ang ating creator. Okay? So ngayon, aalamin natin yung mga mensahe ng angel number tungkol sa iyong pag-ibig. Okay? Bakit ka binibigyan ng ganyan? Bakit mo nakakita pero hindi mo alam ang meaning? Binabaliwala mo lang. Malamang yung iba sa inyo, napagod na kayo. Pero kung yung time na napagod kayo, yun talaga ang time. Sometimes yun ang divine timing. Yun ang magaganap. Kaya kailangan talaga, Gemini, aware ka sa mga angel number na binibigay sa iyo na nakakita mo. Pati yung mga kanta, nakakita mong slogan sa karsada, sa libro, sa YouTube, sa internet, lahat merong meaning yan. Magkakadugtong yan. Tinatawag ka na ng gabay mo, ng mga guardian angel mo. Sinasabi nila sa iyo na pay attention ka na, Gemini. Okay, ano ba ang mensahe, mga nakakitang number ni Gemini? Gemini, maraming salamat sa mga Gemini na nag-avail ng aking video call na tarot reading and spiritual counseling and nag-aaral ng meditation technique. Maraming salamat sa pag-avail at maraming salamat sa pagtitiwalang binibigay niyo sa akin, Gemini. Thank you from the bottom of my heart. Okay? Ang dami kong gustong pasalamatan sa inyo. Pasensya na. Pero dito na tayo sa reading. Oh, may tumalsik na sa'yo, Gemini. May okay. Ayan. Yan ang kukuhanin natin. Pero nauna ito. Emotional loss. And then meron ka angel number 9, solitude. Ay, ang dami. Oh my God. 99, angel number 99. Nakakita mo na siguro yan. 9 plus 9, 18. Then, 1 plus 8, 9. Bagsak mo pa rin, 9. 1, angel number 1, angel number 4, 1 plus 4, 5. Angel number 55 or 514. Nakakita mo na siguro yan sa orasan, sa relo mo, sa plate number. And then, angel, napatakip ako sa bibig ko. Tatlong angel number 9. Oh my God, ang galing. Ayan, nakakita mo na ba yan, Gemini? Lumilipad na yung ibon ko sa ibabaw. si Gigi, lipad ng lipad. Ayan, natutuwa si Gigi sa'yo, ang aking ibon. Ang aking parikit. Okay, so meron kang suffering in silence, firm foundation, triumph, success, spiritual strength, solitude, emotional loss. Okay. Ikaw ang Gemini na masasabi ko younger looking ka, Younger looking, ayan. Kuhanin natin yung mga nagliparan, depende sa edad mo, Gemini. Meron tayong esoteric, muskashi kanjuro katuwa. Sorry ha, kasi naka-Japanese kasi yung ating esoteric na baraha. At bibilisan lang po natin. Marami pa tayong client na nag-iintay. Anshin stage ba?
ipo dashi kudasai, and then, kurayami na and then, ipo. Actually, eto at saka eto, pareho ang meaning. And then, eto, at saka dito, 59. 59, which is 4, angel number 44. Dalawa nakakita mo siguro dyan. And then, konosora ji o machimasho. Okay. Unang-una, Gemini yon, katulad na sabi ko kanina, na ikaw ang Gemini na younger looking. Kung hindi ka naman yung younger looking sa panlabas na anyo mo, na hindi ka mukhang bata, halimbawa sabihin na natin, nasa 40 ka na, pero kung tingnan ka, nasa mukhang 30 ka pa lang. Or, kung hindi naman, ikaw ang Gemini na kung mag-isip, parang bata. Or yung mga fashion mo, talagang parang teenager, yung ganun. Na kahit na sabihin mong matanda na yung outlook mo panlabas, still, yung kilos mo, yung ginagawa mo, yung hobby mo, mukhang bata. Kumikilos ka ng bata, nananamit ka ng bata. And ikaw ang Gemini na hindi mo matiis na hindi gumawa ng bago or sumubok ng bago. Which is, malamang yung iba sa inyong Gemini, yan talaga ang nagbibigay sa inyo ng motivation. Mas diyan kayo ginaganahan. The more na meron kayo, halimbawa, uso ngayon ng Zumba, let's say, medyo matagal na yun. For example lang. So, pagka meron kung anumang uso, gusto mo i-try, gusto mo adventurous ka siguro, Kaya, sumusubok ka ng bago or bagong tao, gusto mo makakilala ng bagong friend, mga bagong bagay, bagong lugar, inborn na sa ugali mo ang pagiging sociable. At tingin ko sa'yo, isa kang popular, sikat. Hindi sikat na bilang artista or sikat ka sa school, parang kilala ka na, yan si Gemini, ganyan yan. O sa office nyo, si Gemini, ganyan na. Kasi medyo bagets ang dating yan. Yung mga ganun ba? Or sa mismong bahay nyo, sa mga kakapatid nyo, ikaw ang pinaka mas maboka or mas may dating, alam mo yun, nasa loob ka lang ng bahay, tapos nagiging alive yung inyong mga samahan. So, ikaw ang nagdadala ng mood sa madaling salita. And ikaw ang Gemini na gusto mo ang masayang environment. Pero, ang totoo niyan, meron kang nararamdamang lungkot na yun ang itinatago mo. Kahit sabihin mong masaya ka sa harap ng asawa mo, pero meron kang deep inside na hinahanap. Alam mo yun? Na andito ka, nakatalikod, then ito solitude. Then dito hawak-hawak mo ang puso mo. So dito, 59, 14. So 14, 1 plus 4, 5. So bagsak din, 5. Then dito rin, 99, 18, 1 plus 8, 9, bagsak 9. Dito naman, 1 plus 4, 5. Meron ka namang 999. Triple 9 yan. Okay? So dito, sinasabi sa'yo, maaring ikaw ang Gemini na siguro meron kang palagi ka siguro nagpapatawa, may pagkakengkoy ka, palagi kang nagbibigay saya sa mga tao na taliwas talaga sa mismong kalooban mo. Hindi mo na ilalabas talaga yung tunay na nararamdaman mo. Meron kang nararamdaman na lungkot, pero kinikim-kim mo lang yun. Maring dahilan sa, let's say, mag-asawa na kayo, itong karelasyon mo, So, syempre, asawa mo siya, kasal kayo, may anak kayo, so parang, ang mindset mo siguro, titiisin ko na lang, or kung ano man ang ginagawa ng person mo na hindi mo nagugustuhan, pero, may kailangan kang i-sacrifice, kaya tinitiis mo na lang, sinusolo mo na lang, para wala ng gulo. Dito kasi sinasabi na, yung feeling mo kasi parang paunti-unti mong kung ano man yung stages na nararanasan mo, may asawa ka man, may relasyon ka man, kung ano man ang kahit single ka, parang ginagawa mo kasi step by step. Tapos
step by step ang ginagawa mo, hindi ka naman nagmamadali. Pero, once na nakapasok ka na sa isang relasyon, tingin ko, madali kang, parang hindi mo na ilalabas talaga yung tunay mo. Yung, um, kasi alam mo, Gemini, sa isang relasyon na dapat dalawa kayo dyan. Di ba? Pinasok niyo yan. Ang kaso, parang ang nangyayari, nagiging speechless ka. Yung importanteng bagay na kailangan sabihin mo, i-voice out mo, hindi mo na ilalabas. Pinapatay mo yun. Okay? Pinapatahimik mo yung ganong klaseng damdamin mo na kailangan ilabas mo yan. Kaya malamang yung iba sa inyo, meron kayong anxiety, meron kayong takot na kung ano, sari-sari, na hindi mo kailangan dito na maging, hindi mo kailangan matakot mag-isa. Ang kailangan mo lang dito, pagtibayin mo kung ano yung sarili mo paniniwala. Pagtibayin mo kung ano ang gusto mo na tahaking na landas sa isang sitwasyon, sa isang samahan. Ano bang buhay ang nais mo? Yun ang kailangan mong pagtibayin. Kailangan meron kang concrete na pundasyon sa iyong isipan. Kasi kung wala kang ganun, madali kang mabuwal. And malamang yung iba sa inyo, madali kayong ma-inlove sa isang tao. Pero, paiba-iba naman ang inyong mood. Yung type na tao. Kahit na may problema ka or may mabigat ang pinagdadaanan, tingin ko sa iyo, meron kang ugaling hindi mo nilalabas, hindi mo sinishare. Okay lang yun kung single ka, wala kang karelasyon, okay lang yun. Pero pag once na na-inlove ka sa isang tao, once na pumasok ka sa isang relasyon, walang perpektong pag-uugali. May kanya-kanya tayong pag-uugali, which is ikaw, tingin ko sa iyo, moody ka. Okay? Up and down siguro ang iyong mood. Pero kahit anong mangyari, sinasabi sa iyo dito, unang-una may firm foundation ka, may triumph success ka. Okay? Ngayon, lahat ng mga ang tawag dito, lahat ng problema mo, kaya mong, lahat ng mga pagsubok, mga hadlang, kung ano man ang mga blockages ang meron yan, kaya mong malagpasan. Kahit na sabihin mong meron ka pang negatibong pag-uugali. Kasi nga, moody ka, di ba? So may time na negative ka, may time na positive ka. Ngayon, ang kailangan mo lang i-maintain. At hindi mo kailangan i-maintain sa negatibo. At malamang na hindi ka nagpapa-apekto rin sa kung anumang kaganapan ng meron. Dahil binubuhat mo eh. Inaan mo para hindi ka mapipi dito. Yung iba sa inyo, malamang tinatalikuran nyo. Kaya, ito sinasabi dito sa iyo, malamang yung iba sa inyo, hindi nyo siniseryoso yung mga seryosong usapan. Bawa, yung talagang mag-heart to heart talk. Yung that moment, hindi nyo siniseryoso ang issue. Then later on na lang magsisink in, tapos doon kayo mag-e-emote. Parang ang late na yung damdamin na, kumbaga, hindi na kailangan ng opinion, doon ka magbibigay ng opinion. Kaya parang late yung pag-sink in sa'yo ng mga kaganapan na may part na okay naman, may part na hindi. Kasi lalo na kung may karelasyon ka, iniintay ng karelasyon mo yung mismong decision mo nung oras na yun. Kaya dito, sinasabi sa iyo ng angel number na to, kung minsan, late ka mag-sink in, may mga times ka siguro na later mo na lang nare-realize talaga, tapos nade-depress ka, after ilang years, ilang months, after nang magkahiwalay kayo, mukhang doon ka lang makaka-realize na sana sinabi ko pala yung ganito. Meron kang pagsisisi. Kaya malamang yung iba sa inyo nagsisisi kayo, tapos more on nagsisisi kayo sa hindi nyo nasabi. Hindi kayo nagsisisi sa nagawa nyo, sa hindi nyo nasabi. Kaya nung time na may issue ka, hindi mo nasabi lahat-lahat ang gusto mong sabihin. Tapos after ng ilang panahon, araw, nagbabalik tanaw ka
At doon ka nagsisisi na sana nung time na yon sinabi ko, nung sana eto ang ginawa ko, yung time na yun sana ganitong action ang ginawa ko. Kung nung time na yun nasaktan ako, sana ginantihan ko rin. Yung mga ganong klaseng pag-iisip ang meron ka, no? Pero ikaw naman kasi ang Gemini na ikaw ay mood maker. Kaya ikaw ang, kumbaga, lubusang nag-e-effort ka. Kaya dito, meron tayong spiritual strength and meron tayong triumph of success. And then dito rin, meron tayong esoteric na which is maganda ang pareho ang mga mensahe nito, no? Actually, ito ring tatlo. Pero ito ang mas magandang mensahe sa'yo na nakikita ko. So dito, mukhang makakamit mo ang ang success dito. Makakamit mo ang buhay na hinahangad mo. Let's say, ikaw ang Gemini na gusto mo nang mag-asawa. Gusto mo nang yung karelasyon mo magkaroon na ng mauwi na kayo sa pagiging mag-asawa, maging engaged na kayo, or mag-propose siya, or ikaw ang mag-propose. Kung ano man ang hinahangad mo, ang unang-una para magkaroon ka ng triumph and success, una, kailangan pagtibayin mo ang pundasyon mo. Kasi, ang universe, tinatakang ka na. Okay, nag-request ka, okay, bibigyan na kita. Kaya angel number 55, nakikita mo na yan. Changes ang darating sa'yo. May pagbabago. At ano yung pagbabagong yun? Ano ba ang hinangad mo? Makakamit mo yun. Kaya, kung ikaw ang Gemini na wala ka pang hinahangad, ano ba talaga, or magulo pa utak mo, ano ba talaga hinahangad ko? Ano ba gusto ko sa asawa ko, sa karelasyon ko, sa buhay pag-ibig ko? Maging klaro ka dun. Dahil yun ang ibibigay sa'yo ng universe. Kaya kahit na may changes na sabihin na may magaganap, alin ba ang gusto mong maganap? Mukhang marami kang pagkalito eh. Ano bang landas ang nais mong tahakin? So, unang-una, tanong yan eh. Tinatanong ka ng gabay mo or ng universe. Ano ba ang gusto mo? Ngayon, kung ano yung gusto mo, yun ang tatatakan nila at ibibigay nila sa'yo. Alam mo, ang kingdom of heaven at ang patakaran dito sa earth natin, almost pareho lang. Di ba magre-request ka, bawa meron kang request sa presidente. So, kailangan sabihin mo sa presidente kung anong gusto mo. Kung ayaw mong tumira sa squatter, kung gusto mo sa subdivision, para tatakan, para bigyan ka ng titulo. Ngayon, ganun din yan sa kingdom of heaven. Ano ba ang gusto mo? Para tatakan ka ng universe at yun ang ibibigay sa'yo. Kaya yung mga anghel nakapalibot sa'yo eh. Tinutulungan ka dito, Gemini. Ano ba ang gusto mo sa isang relasyon? Ano ba ang gusto mo sa buhay mo? Kaya kailangan dito, total, lubusan din naman ang effort mo, Gemini, Kaya sa pag-effort mo, makakamit mo talaga itong triumph and success, kung anong hinahangad mo. Pero, meron din kasing itong 1999, or let's say 49. 49 or 1 plus 13 kasi to, no? So, 13, 1 plus 3, 4, 4 ang bagsak, then plus 5, 5, ang dami mong 5. Parang paulit-ulit lang yung mga angel number na nakakita. Or baka nakakita mo 149 or 991. Yan ang mga 914. Mga ganyang klaseng angel number ang nakakita mo, Dito sa 149 na angel number na to, nakakita ako na sinasabi sa iyo ng angel number, Gemini kasi, matigas din ang ulo mo. Madali kang madismaya. Meron kang, madali kang mapanghinaan ng loob. Mabilis ka sigurong magduda sa mga bagay-bagay. Totoo ba? Ganito, mahal niya ba ako? Or ganito, ganyan. Meron ka mga ganong klaseng mga mapanghinala ka. Okay? At malamang na kahit mahal ka ng person mo, kahit na pinapakita ng person mo na or karelasyon mo, asawa mo na mahal ka, hindi mo maalis-alis sa isipan mo yung pagdududa. Merong sumisingit, which is evil spirit yan, monitoring spirit, familiar spirit. In other words, demonyo yung mga yan. Kasi ganyan, dahil nandito tayo sa earth, mababa ang ating density. Kaya madali silang
magsulsul. Sige, magduda ka, maghinala ka. Kaya ka siguro nagiging moody, nahahati yung iyong damdamin. Ang totoo niyan, masaya ka naman. Hindi ka masyado nagpapaapekto, pero darating at darating. Tukso kasi yun na hindi talaga natin maiwasan. As long as na hindi mo uunahin ang Panginoon sa pang-araw-araw. Pagising mo sa umaga, seek first the kingdom of God. Tapos siya na ang bahala. Mag-ano ka sa Kanya every time, Lord, ano ba dapat kong gawin? Kung nagdadasal ka, then magagabayan ka. Kahit na hindi ka rin nagdasal, ginagabayan ka pa rin nila. Ang kaso nga lang, hindi mo nagiget yung kanilang mga message. Kaya, kung ikaw ang Gemini, meron kang ganyang negative part, matigas ang ulo mo, madali kang madismaya, mapagduda ka, kahit na yung karelasyon mo, honest naman, parang sinusulsulan ka at yung energy mo ginagamit sa walang kabuluhan. Kaya sinasabihan ka na angel number 19,999 na be aware ka. Lalo na kung ikaw ang Gemini na nais mong makipagkasundo sa person mo. Kaya kung bawa nagkahiwalay kayo pero mahal mo pa rin ang person mo or nagkakaroon na kayo ng hindi magandang pagsasama na parang nag-aalangan ka na siguro mauwi na kami sa hiwalayan, ganito, ganyan. So yan ang sinasabi sa'yo. Magkakasundo kayo ng person mo kung ikaw mismo magiging positive yung mindset mo. At yung iniisip mo, kailangan dapat proactive ka. Yan ang magiging susi kasi para magkasundo kayo ng person mo. Dahil meron kang malakas na attraction, Gemini. Maa-attract mo ang person mo. Actually, hindi lang person mo Kung ano man ang gusto mo, Gemini, maa-attract mo yon. Yun nga lang, ang kailangan mo magkaroon ka ng firm foundation. Unang-una, ano ba ang gusto mong ma-attract? And then, kailangan stable yung emosyon mo, yung damdamin mo. Hindi pwedeng pabago-bago, hindi pwedeng ngayon malungkot ka, mamaya konti, maano ka na, masaya ka, tapos mamaya na naman. Alam mo yun, super moody. Okay lang kung maging moody ka na ikaw lang mag-isa sa bahay, yung ganun. Pero pag meron ka na-encounter na tao, let's say sa trabaho mo, di ba? Kasi konektado lahat yun trabaho mo, let's say, yung karelasyon mo, or mayroon tao nagkakagusto sa'yo. Tapos, ganyan ang naririnig na image mo. So, imbis na ma-attract siya lalo, parang, ako, paano na lang pag naging magkarelasyon kami, ganyan pala, ang hirap pala, spellingin ng pag-uugali niya. So, lumalayo, di ba? Kahit na sabihin mo asawa mo lalayo yung damdamin ng tao kahit na gaano ka kamahal. Hindi lahat ng tao mapapakisamahan yung ups and downs mo. Na yun ang kailangan mong i-balance din dito. Para magkaroon ka ng success. Ma-attract mo ang lahat na gusto mo. Yung kaligayahan na gusto mo. Kasi meron kang magandang daloy ng swerte. Once na binago mo, change mo lang yung iyong mindset dito. So, yan ang sinasabi ng baraha sa'yo, Gemini. Sa halip na pigilan mo ang iyong nararamdaman, bakit hindi mo subukang makipag-usap ng tapat sa kung sino man yung taong karelasyon mo, asawa mo, boyfriend mo, or manliligaw mo, na hindi mo na kailangang itago yung tunay mong damdamin. Kung talagang mahal mo yung taong yan, maging honest ka sa kanila. Kailangan pagtibayin mo muna ang sarili mo dito, Gemini. Unahin mong baguhin ang sarili mo, hindi yung karelasyon mo. Yung sarili mo ang baguhin mo. And then sila na lang ang susunod dito sa'yo. Kasi meron ka ditong parang swerte mo na to matutupad. Masasabi ko kasi nga napakaganda ng daloy ng swerte mo, Eto na kasi, dumating na ang panahon mo para matupad kung ano man ang taus-pusong meron kang pagnanasa. Yung iyong minimithi sa loob-loob ng isipan mo. Siguro matagal ka nang nag-antay, nag-wish na magkaroon ng karelasyon, or mag-antay na dahil nagkahiwalay kayo para bumalik siya, or kung ano man, matagal ka na siguro nag-intay. Na tapos na ang paghihintay mo. Kahit na sabihin mo, yung ayoko na sa past ko, okay lang. Kahit gusto mo ng bago, kahit ano man,
At ang sinasabi kasi, nag-intay ka. Ngayon, yung pag-iintay mo, naging solitude ka, mag-solo ka lang. Matagal ka na naging dalaga or naging binata or walang naging karelasyon. Yun naman kasi, hinahasa ka ng universe. Hindi ka pinag-isa ng universe para sugatan, para makaramdam ng failure sa buhay, pag-ibig mo. No, hinasa ka. Yun ang reflection period mo. Para yung solitude mo yan, para magkaroon ka ng realization. Baka yung iba sa inyo nagkahiwalay kayo, ilang years, tapos bigla ka na lang kukontakin ito kasi hindi ka naalis sa isipan niya. And then malamang ikaw rin, meron din. Pero pinipilit mong mag-move on. Pero ito yung separation period nyo, yung iba sa inyo, no? Hindi lahat, ano? Ito yung separation period nyo na binigay sa iyo ng universe para magkaroon ka ng self-reflection. Hinahasa ka ng universe na mag-mature ka. Yun ang sinasabi sa iyo dito ng mga angel number na yan. At ito na ang divine timing. Okay? Binibigyan ka na ng kumbaga, magandang panahon na to para matupad mo ang iyong minimithi. Kaya, waiting is over ka na dito. Kaya sa halip na pigilan mo ang iyong nararamdaman, bakit hindi ka subukang makipag-contact? Kontakin mo, kausapin mo. And kailangan honest ka. Okay? A change in the wind. 15:15, 15:12, military time. 3 o'clock, 12. Change in the wind of battle. Or 27:12, 27:12, ang bagsak din, dito pa rin. Angel number 12. Kung wala kang lakas ng loob na kumontak or kausapin, magandang idea na humingi ka ng mga tulong sa friend mo. Ano? Para merong magbigay sa'yo ng kakaibang idea, option, or sila mismo parang magiging bridge. Ano? Or kung halimbawa, wala ka pang karelasyon, meron kang crush, para magkakilala kayo. Humingi ka ng tulong sa mga coworker mo, kung anumang klaseng sitwasyon ang meron kayo, Gemini, or sa mga anak mo, kung mag-asawa kayo. Ang kailangan mo dito, maging honest ka. 9 na naman, ayan o 4 na yung 9 mo. Ano ba yan? 4 na, Treasure Island, Milk and Honey, yes, 51, 6, 15:51. Okay? 6, 6. Tapos 12. Okay ka rin, ano? I'm sure, Gemini, yung mga taong hihinga mo ng tulong, sila ang magbibigay sa'yo ng mga sari-saring idea, option, kumonsulta ka sa kanila, at magiging kupido mo sila para magkaayos kayo, magkakilala kayo, magkabalikan kayo, depende kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo. Pero eto na ang divine timing, dadalhin na sa'yo ng universe. Okay? Ang sweet moment, matamis mong buhay na minimithi, panahon na. Okay? At sinasabi sa iyo ng mga angel number na to, no? Ang mga iniisip mo, mabilis magkakatotoo. Ngayon, kung ano yung iniisip mo, 15, bibigay sa iyo ng universe. Ano ba ang binabato mo? Kumbaga para kang nasa island na walang tao. Humihingi ka ng saklolo dito, nagpadala ka ng letter sa bote at tinapo mo. Bahala na kung sino makapulot. Then ngayon, eto na, nakapulot ng pagong. Dinala niya na dito sa universe. Kaya yung 15, 9, 51, ano ba ang gusto mo? Kaya yung iniisip mo sa isipan mo, stay positive ka. Kaya sinasabi na mag-ingat ka sa mga iniisip mo. Mag-isip ka lang ng gusto mo, yung minihimitihi mo, yung hinahangad mo. Dahil sinasabi sa ng mga angel number, ikaw ay madalas mag-isip ng mga negatibong bagay. Nauuna yung takot mo, pagkabalisa, kumbaga yung damdamin mo, nawawala ka na, nakakaramdam ka ng pag-aalala. At dahil ganyan ang mindset mo, nasa negatibo ka, or diyan ka na, nakasanayan mo na siguro yan, Gemini, yun ngayon ang nagiging totoo, nagiging makatotohanan. Kasi doon ka lang nakafocus. Parang,
hindi na siguro kami magkakabalikan. Hindi na siguro siya manliligaw sa akin. Siguro mayroong iba siyang kinakasama na ngayon. Or eto asawa ko siguro, pag wala ako sa bahay, kung ano-ano siguro. Marami ka siguro mga ganong klaseng iniisip, pagdududa, panghihinala, na yun ang nagkakatotoo. Kaya alisin mo yan. Yan ang sinasabi sa'yo. Kaya kung naghahangad ka ng successful life, happy life, which is meron tayong milk and honey, baguhin mo ang iyong isipan. Lahat sa panahon natin ngayon, nasa New Earth na tayo. Alam nyo, Gemini, na meron bawat isang tao, meron tayong potential. At kaya nga ako nagtatag ng YouTube channel ko para mailabas nyo yung inyong potential, Gemini. Hindi ko kayo uutuin. At mas mabibigay ko sa iyo ang mensahe, Gemini, kung magpapa-personal reading ka sa akin, magbi-video call tayo, tatangkilikin mo ang serbisyo ko. Para mas mahalukay ko ang energy mo. Ikaw lang. Ito, general lang to. Naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa mga angel number at naglilista ka, gino-journal mo yan, then ikaw na lang ang mag-validate. At marami ka rin ma-research sa internet. Okay? Pero ang kailangan dito, kung ano ang iniisip mo, kung gusto mo ng happy life, matatamo mo yan. Dahil yan ang sinasabi sa'yo ng mga angel number. Kaya kung titingnan mo ang lahat ng kaganapan sa nangyayari sa'yo sa everyday life mo, sa iyong sitwasyon, kung titingnan mo ang lahat ng yan sa positibong pamamaraan, sa positibong pag-iisip, kahit na makaranas ka pa ng pagkadismaya, pagkabigo, at lumabas yung panlilinlang, kung ano man yan, bibigyan ka naman ng mga pahiwatig kung paano ka agad makakapag-switch or paano mo ma-overcome yung nararanasan mong yan. Dahil andito ang mga gabay mo. Andiyan ang mga archangel, guardian angel. Kaya ang pahiwatig niyan kung paano mo agad lapitan ang mga bagay na naiiba. Kasi kapag fix na ang paniniwala mo sa isang bagay na lalo na kung negatibo, mahihirapan ka ma-overcome. Kaya ang mga guardian angel or ang universe or ang mismong gabay mo, binibigyan ka ng numero, which is yan ang hint para ma-overcome mo. And reminder yan, nire-remind ka, oy, Gemini, meron kang kakayahan para mamithi mo ang hangad mo, ang gusto mo, ang happy life, ang triumph success, ang milk and honey life. Meron ka yan. Kaya nire-remind ka, huwag ka nang mabalisa, huwag ka nang matakot. Kaya bibigyan ka nila ng hint, bibigyan ka nila ng 9999 and 1551, 6, 12, and then 12. Angel number 12, baka tanghali or hating gabi, nakakita mo yan, 12. Or baka 12:51. Or dito naman, 15:12. Military time. So yan ang sinasabi sa'yo. Bibigyan ka nila ng hint para makapag-approach ka sa ibang pamamaraan. Then ma-overcome mo yan. Kaya tutulungan ka rin nila para magkaroon ka ng firm foundation. Okay? Para tamo mo ang successful life, successful love life. Kaya sinasabi sa iyo ng angel number 1251, imbis na maging obsessed ka sa mga bagay na hindi maganda, which is meron ka 1512, sinasabi na makakabuting always look ahead ka and sumulong ka ng may positive mindset, positive thinking, positibong saloobin, positibong pamamaraan. Ano ba ang gagawin mo kapag nakita mo ang mga ganyang klaseng angel number? Lalo na meron ka ng 4 na 9, no? Nakabingo ka na dito. 4. So, una, magsalita ka ng malakas na boses. Malinaw. Okay? Once na nakikipag-communication ka sa mga tao, kailangan malinaw kang magsalita. Hindi yung parang alanganin ka or hindi yung magsasalita ka ng wala kang paninindigan, wala kang conviction, wala kang parang magsasalita ka ng puno ka ng alinlangan, iwasan mo yun. Kaya sinasabi sa'yo dito ng angel number
na 4 na 9, magsalita ka ng malakas na boses, hindi yung pagalit, malakas lang, at kailangan malinaw. Especially kung bawa sa trabaho, di ba? Hindi yung, kasi sa way ng pagsasalita mo sa boses mo, diyan nakikita yung self-confidence. Iba ang kayabangan sa self-confidence. Okay? Hindi mo kailangan magmayabang, Gemini. Ang kailangan mo lang dito yung self-confidence. At saan ba nanggagaling ang self-confidence? Sa pagiging positive mindset mo. Kapag meron ka talagang minimithing masayang bagay, gustong gawin, puno ka ng pagmamahal, puno ka ng pagkikare sa tao, maging sa trabaho man, kahit saan, na andun lalabas talaga ang self-confidence mo. Pero iba kasi ang kayabangan. Okay? Diyan ka lang maging klaro. Kailangan mo rin maging firm dyan. Iba ang self-confidence at iba ang kayabangan. Pero sinasabi sa'yo dito, magsalita ka ng malakas na boses at malinaw. And then, pangalawa, iwasan mo ang pagiging isang people pleaser. Okay? Yung para ka nagmamakaawa palagi. Parang takot ka na mawala ng karelasyon, takot ka na maiwanan, takot ka na, bakit ka matatakot? Matakot ka pag iniwanan ka ng Panginoon. Pero yung tao, wala yan. Dahil sooner or later, mawawala rin sila. Pero matakot ka kapag ang Panginoong Hesukristo, depende kung anong relihiyon ang meron ka, kung anong relihiyon ang pinapaniwalaan mo. Kaya, huwag kang matakot. Iwasan mo ang maging people pleaser. Yan ang pangalawa. Ang pangatlo, isulat mo sa diary mo or mag-journal ka kung ano ba talaga ang mahalaga sa'yo. Ano ba ang mahalaga sa'yo? Yung buhay mo? Yung sarili mong damdamin? Or yung person mo? Ang mahalaga dito talaga, Gemini, isulat mo, kung ano mahalaga sa'yo. Sa pamamagitan ng paggawa mo niyan, tataas ang antas mo, mas magiging tapat ka sa iyong nararamdaman. Sa iyong sarili, ha? Hindi na importante yung sa ibang tao. Sa sarili mo. And then, kukuha lang ako ng additional na angel number, kasi pare-pareho kasi ang angel number na lumalabas sa'yo. Baka meron pa tayong ibang angel number na makikita. Lalo na kapag nakita mo to sa orasan dahil meron ka ng 1512, 1251. Or nakita mo 1:49. Ito na lang, mukhang tumatalas. Nakita mo? Ayan, 9 na naman. The Roses Kiss. 9. Ato, 40. Wala na. Oh my God, talagang 9 na ang lumalabas sa iyo. 9:49. Nakita mo na yan sa orasan. My God. So, meron ka angel number 9, meron ka angel number 4, angel number 5, angel number 99. And then, 99, 1 plus 9, 18, 1 plus 8, 9. Ang bagsak, talagang 9. Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 na 9. So, kung ito, nakakita mo sa orasan, ang mga bagay ay magpapatuloy sa iyo in a perfect way. Sunod-sunod na yan. Beyond the ordinary. Ayan, beyond the ordinary. So, meaning, magkakaroon talaga ng progreso sa buhay mo. Kaya siguro sinasabi mo, ay wala na akong swerte, ay hindi na kami magkakaroon. Ano mong negatibong iniisip mo, no, hindi mangyayari yan. As long as hindi mo papayagan. As long as nababaguhin mo ang iyong mindset. Okay? Kasi ideal order yan ng universe. And kailangan mo talaga dito, meron kang clear, firm foundation. Kailangan mo ng roadmap sa loob ng isipan mo. Okay? Kaya meron ka ditong 9 na 2 bundok. Anong bundok ba ang gusto mong tahakin dyan? Okay? Then kung nag-intay ka ng matagal, tapos na. The waiting is over. Eto na. Okay? Nasa sa'yo na ka. Para sa'yo, ano bang pangarap mo na gusto mong magkatotoo? At magkakaroon ka ng firm foundation, yung isipan mo, tungkol sa landas ng triumph success. Ang iyong mga panalangin, Gemini, magkakatotoo yan.
mas mabilis, mas matatamo mo ng mabilis kung papalitan mo ang mindset mo. Bilis yan. Kasi ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 na 6, 6 na 9. Sobrang kulit nito eh. Kaya kung nag-aakala ka na, ay, sige, magpapalit ako, magiging positive mindset ako, kailan naman, yung by the time nag-switch ka, yun na yun. Dahan-dahan na magbabago na hindi mo mamamalayan. Ang kailangan mo lang dito, magpapasalamat ka. Kahit na hindi mo pa natatamo, magpasalamat ka. Okay? Kasi binibiyayaan ka. Unang-una, binibigyan ka ng mga angel number. Thank you. Diba? Binibigyan ka ng suporta para magkaroon ka ng firm foundation, para magkaroon ka success. Thank you. Naging solitude ka. Akala mo siguro malas, or akala mo siguro parang napabayaan ka na. No, hindi. Hinasa ka lang. Binigyan ka ng time para magkaroon ka ng self-reflection. Parang katulad ka ni David, King David. Siya yung lumaban sa Goliath, di ba? So maraming tao na dinown ka siguro, kaya ikaw rin mismo, dinown mo rin ang sarili mo. Which is, hindi mo kailangan i-down ang sarili mo. Oo, naging solitude ka, mag-isa ka, matagal na panahon. Akala mo siguro, pinabayaan ka ng universe. Hindi, sinanay ka, hinasa ka lang, kumbaga sa kutsilyo. Hinasa ka lang para maging refined ka, para maging mas matulis ka. Mas, kung mararamdaman mo yung sama ng damdamin ng iba, mararamdaman mo rin yung sarili mo. Mas more on magkakaroon ka ng ng compassion dito. Kaya malamang Gemini, yan ang mga mensahe sa inyo ng gabay nyo. Naandyan ang suporta eh. Mga suporta galing sa gabay mo, suporta galing sa mga pamilya mo, sa mga tao sa paligid mo. All you have to do is move forward, move on ka na. Huwag ka nang magmatigas pa. Okay? Tanggapin mo yung pagkatalo mo, or tanggapin mo kung ano yung nadismaya ka, na ano ka, anything, yung negative side mo, tanggapin mo. Okay? And then, move on. Change. Dahil may angel number 5 ka dito. Okay? And then, eto rin may 5 din, 51, 15. Okay? So, kailangan mag-change ka. And then, mga tao sa paligid mo, kaya sumakay ka sa momentum. Okay? Move on ka na. Move forward ka na, Gemini. At kapag paulit-ulit mo na nakikita ang mga numero, lalo na sa relo, sa orasan, ibig sabihin na bumaba ang pagpipay attention mo sa mga bagay-bagay, sa angel number, sa guardian angel mo. Kaya pinapakitaan ka ng paulit-ulit na numero sa orasan. Kaya sinasabi na, narito kami, Gemini, para baguhin ang iyong buhay ng mas maayos, mas maganda, mas mahusay. At bibigyan ka namin ng maraming pagkakataon. Kaya paulit-ulit mo makakita yung angel number na yan. 1251, 1512, na alanganin 945, or 149, or 914 sa umaga. Kaya tinatawag kay, pay attention, parang Mayday, Gemini. Parang eroplano. Kasi tinatawag na nila yung pansin mo eh. Kailangan, Gemini, maging aware ka. And then, ano ba nangyayari sa akin ngayong time na to? Ano bang kaganapan sa akin? Ganun yan, Gemini. Medyo matrabaho, pero kailangan mo yun. Kailangan nating mga tao yan. Kaya, kung papansinin mo ang mga numero, tapos i-research mo, sigurado ako magiging busy ka talaga. Busy ka sa pagre-research, sa pagsusulat, kung ano-ano. Busy ka rin kung anong kaganapan ng meron ka. Pero, Gemini, yan ang landas na dapat na bigyan pansin mo. Kasi sila ang makakatulong sa'yo. Okay? So, hindi ka lang dapat mag-focus sa last, or sa dahil gwapo, dahil mahal na mahal ko, yung mga ganong klaseng obsession. Kasi, unahin mo muna ang pagdarasal. Okay? Magdasal ka. Seek ye first the kingdom of God. And huwag kang maniwala sa sarili mong paniniwala lang. Kailangan humingi ka ng gabay. Kaya nga binibigyan ka ng angel number dito eh. So, yan ang mga meaning. Para maiwasan mo yung maraming pagkakamali mo, at habang abala ka sa everyday life mo,
mas makakakuha ka rin naman ng impormasyon sa mga angel number na yan. Kahit na sabihin mo, ay, busy na ako sa trabaho, wala na akong time. Bigyan mo ng time kahit paminsan-minsan. Okay? Kahit man lang 10 minutes sa isang araw. Pag ano talaga yung pumasok sa mata mo, kasi binibigyan ka na nila, tinutulungan ka na, sinusuportahan ka nila. Magbibigay sila sa iyo ng payo, ng hint. Kaya ikaw mismo, Gemini, you have to pay attention. So, Gemini ha, remind ko lang, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na angel number 9. So, ang meaning nito, sinasabi sa'yo, use your plan wisely and keep a good track of your schedule. Kailangan maganda ang schedule mo para, kasi kailangan mo ng disiplina, no? So, hindi pwedeng trabaho lang ng trabaho or gala ka lang ng gala or ma-obsess ka sa isang tao. Kasi, eto, magandang mensahe ito. Halimbawa, for example lang, ikaw ang Gemini, nagkahiwalay kayo. Mahal mo pa yung taong yon. Or, let's say, dating nagmahalan kayo. Ilang years na kayo nagkahiwalay, ilangan dahil sa immature yung inyong mga takbo ng isipan. Ngayon, eto, mensahe nito, magkakabalikan kayo. And then, once na nagkabalikan kayo, at meron kang positive mindset, at ang hinahangad mo talaga ay mauwi kayo sa kasalan, magsama kayo, matutupad yun. Okay? Yan ang mensahe ng mga angel number na yan. Kaya, kailangan mong magplano ng wise. Okay? And then, sinasabi nila, yung gift, regalo, or yung triumph, success, yung blessings, na treasure or milk and honey, yan, gifts will be delivered or blessings will be delivered sa'yo, dadalhin sa'yo ng pagong. Ahakutin ng pagong yan. Angel number 9 lang yan. Okay? So, ang mga pagsisikap na ginawa mo dati or ngayon or gagawa ka pa lang, babaguhin mo, meron niyang magiging magandang resulta. At sila ay kasama mo sa iyong paglalakbay dito sa mundong ito. Itong guardian angel mo, mga archangel, or sino ba pinapaniwalaan mo, guardian angel, or yung mga pumanaw mong mahal sa buhay, nanay, tatay mo na naging gabay mo na ngayon, na which is sa simbahan hindi sinasabi yan, hindi pinapaanohan yan, hindi dinidiscuss yan, pero totoo yan. Marami na akong mga kliyente na ang lola nila ang naggagabay sa kanila and meron ding reincarnation. Yung dati nilang tatay na yun ang ngayon ang anak nila. At yung tatay nila noon pa sa past life galing na ngayon tatay nila. So marami ang mga hindi na di-discuss sa simbahan na ang inaano kasi ng simbahan, nakakatakot, mga ganyan, mga kaluluwa, mga patay, naku, demonyo yan. No, hindi. Ito ang totoo nating buhay, istorya ng buhay natin, na makitid kasi ang sa simbahan, hindi nila sinasabi yan, hindi nila dinidiscuss, marami silang tinatago. Pero kung babasahin mo ang Biblia, maraming mga nakatagong meaning dyan, which is tinuturo rin ni Jesucristo ang pagme-meditation. Ang sa simbahan, sinasabi nila, hindi maganda ang meditation. Marami ng mga pastor ang nagsabi ng ganyan. Pero yung ibang mga pastor ngayon, nagme-meditation na rin. Kahit yung pari din. Kaya huwag kang matakot. Okay? Palitan mo na ang iyong mindset. Okay? Kung meron kang old beliefs about sa meditation, about sa Panginoon. Actually, ang angel number 8 na 3, ayan ang numero sa pagkilala kay Jesucristo. Sa simbahan, hindi yan sinasabi. Pero kung hahalughugin mo ang Biblia, nakasulat yan. Kaya nasa sa iyo yan, Gemini, kung anong klaseng paniniwala ang meron ka. Okay? Pero ang sinasabi sa iyo dito ng barahang ito, ng mga angel number na ito, bibigyan ka, gifts will be delivered or blessings will be delivered sa iyo na, for you, para sa iyo. Kaya kailangan mo magsikap, baguhin mo ang iyong mindset para meron kang magandang resulta. Sila ang kasama mo sa paglalakbay mo sa mundong ito hanggang sa dulo ng hininga mo. Baka magulat ka na lang, Gemini, kasi darating itong benepisyong ito sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Kaya, Gemini, ang gawin mo, self-reflection, self-discovery, self-awareness. Okay? Siyempre, self-love din.
dahil hindi mo kailangan mag-suffer in silence. Mahalin mo ang sarili mo, maging totoo ka sa sarili mo, kilalanin mo kung sino ka, at maging isang positibo ka. Positive mindset, pamamaraan, kaya magsikap ka para matamo mo ang nais mo, ang minimithi mo, ang hinahangad mo. Kaya sundin mo ang puso mo, mahalin mo ang sarili mo, kung ano ba ang hilig mo, ang passion mo, kung may karelasyon ka, respetuhin mo. Kung anong pagrespeto mo sa sarili mo, ganun din ang pagrespeto mo sa karelasyon mo, sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa crush mo. Kung ano man ang ambisyon mo sa buhay, mapapasa kamay mo yan. Kung gusto mong maging masaya ang pamilya nyo, magagawa mo. Kung gusto mong mapakasalan ka ng sino ba yan? Or kung gusto mo siyang pakasalan para mahalin ka niya, magagawa rin. Mangyayari din yun. Matatamo nyo yan, Gemini. Kung dati may mga bagay na hindi gumana, this time gagana na yan. Sa tulong ng mga anghel, gaganda ang daloy ng kapalaran mo, dadalhin nila ito, kaya roses ang buhay mo, rosa. Roses are red, violets are blue. Para sari-sari yung kulay nito. Kasi, andito na yung yung 7 chakra color Red, yellow, orange. Tapos, indigo blue, light blue, violet. Tapos may white. Tapos meron pang, ano ba to? Ladybug. So, maganda ang daloy ng kapalaran mo dito sa tulong ng iyong mga guardian angel, ng iyong gabay, ng universe, at sa tulong mo rin, syempre, sa sarili mong pagsusumikap. Combination yan. Combination ng inyong spirit guide, mga gabay mo, at combination mo sa pagsisikap mo. Kaya, Gemini, huwag mong isipin na ikaw ang lang nag-i-effort. Gabay mo rin, yung guardian angel. Isa kayong team. Okay? Lahat tayong tao, meron tayong, na nag-reincarnate tayo dito, meron na tayong team, meron na tayong isang gabay. Depende sa tao yan, merong marami, merong konti, meron nag-iisa lang. And yung iba naman, labas-pasok. Okay? So, ganun yan. At sila ang umaalalay sa'yo. Hindi mo sila nakakita, Gemini, pero behind the scene, tinutulungan ka nila, nilalakad kinila sa kingdom of heaven, sa universe, para mapadali ang buhay mo, ang landas na tinatahak mo, para gumanda ang kapalaran mo. Kasi stuck tayo dito sa mundong ito. Marami pang dimension. Kaya kung mataas ang vibration frequency mo, Gemini, katulad ko, ang buhay mo, mangyayari niyan, may katawan tao ka dito sa 3D. At the same time, meron ka ring buhay sa 5D. Kaya pabalik-balik ka. Kaya through meditation or sa pagtulog mo, pumupunta ka na sa 5D. Ngayon, karamihan, inaalala lang ng mga tao, panaginip ko yon. No, hindi. Nag-travel ka talaga. Lahat naman tayo ang kaso nga lang, pagka hindi ka aware, wala kang memory. And kapag hindi ka rin aware, hindi mo pwedeng balik-balikan ang the same place, merong the same situation, parang to be continued. So, kailangan maging aware ka dyan. Kailangan i-harness mo yung frequency mo, vibration frequency mo sa 5D, sa higher dimension, para hindi mo masabi pagising mo, ay, panaginip ko lang pala yun, ay, may panaginip ako. No, hindi panaginip yun. Ganon yun, totoo yun, nangyayari yun. Dahil mababa ang inyong vibration frequency, kaya ganon lang ang inyong pag-iisip. Pero kapag mataas, alam mo yun, na nag-travel ka talaga, na umuwi ka sa planeta mo, kung saan ka manggaling. Pero may kanya-kanya kasi tayong base ng ating mga kaluluwa. Merong earth-based soul, merong galing sa ibang planeta, merong galing sa angelic realm, kung sa anghel. Mas marami yan. Sari-saring tipo ng kaluluwa na long story, long explanation, pero yan ang sinasabi din sa'yo ng angel number mo, na baguhin mo ang iyong mindset. Kaya the more na babaguhin mo ang mindset mo on a positive way, the more na ma-attract mo ang taong magmamahal sa'yo at matututo ka rin mahalin mo ang sarili mo. Okay, Gemini? So, Gemini, napahaba ang ating reading at maraming salamat sa oras na inilaan nyo, Gemini. At kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung wala kang alam about sa mundo ng spirituality, which is meron ka, binibigyan ka ng spiritual strength dito, maniwala kasi hindi. Ang ingay ng ibon ko, nakikipagsabayan sa akin, pipitikin ko yung bibig niyan
Kaya Gemini, pasensya. See, nanahimik. No, tinakot ko eh. Kaya Gemini, good luck na lang. Maraming salamat sa oras na inala mo. At sa like, share, comment. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.